Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas po niyo sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Salamat po Panginoon dahil sa katapusan ng panahon, binuksan niyo po yung aming pag-iisip at ang aming puso para maunawaan po namin ang inyong walang hanggang biyaya, ang kaligtasan na tinupad ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang banal na dugo. Tinubos kami sa lahat ng aming mga kasalanan at pinasan lahat ng kaparusahan na para sana sa amin. Dahil po sa biyaya po na ito, kami po ay labis na nagpapasalamat. Ganun pa man, sa mga miyembro po na hindi pa talaga naunawaan ang tunay na kaligtasan, kahabagan niyo po sila Panginoon, ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa kanila sa pagbibigay po ng isa pang pagkakataon para maunawaan po nila ang tunay na kaligtasan. Ngayong araw, sa aming pong pag-aaral, pakiusap, tulungan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami para maunawaan po namin ang mga mahalagang aral na inihanda po ninyo para po sa bawat isa. Inadalangin din po namin, Panginoon, ang mga minister in charge dito po sa Castilleos Church, sina Pastor Park Dongwan at si Evangelist JDL, na palagi niyo po silang gabayan at bigyan niyo po sila ng kalakasan, karunungan at kakayahan kung paano po pamunuan ang mga kapatid dito po sa Castilleos Church upang sama-sama po sila na makagawa ayon po sa inyong kalooban sa pagliligtas na marami pang nawawalang kaluluwa dito po sa Castilleos. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin ko po lahat po ng mga kapatid na narito po sa Castilleos Church. Patatagin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya upang sila po ay patuloy na makapanatili at magamit po ninyo para po sa inyong kalooban. Sa araw po na ito, Panginoon, kami po ay humihiling ng inyong paggabay at tulong sa aming pong pag-aaral mula po sa simula hanggang sa matapos. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Korinto. 2 Korinto chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto chapter 13, verse 5. Yan. Sa mga wala pa pong Biblia, meron po tayong mga talata dito po sa screen. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ito pong sermon na may pamagat na siyasatin at subukin ang ating sarili. Sa church po natin, hindi lang po tayo basta nagpaparami ng mga miyembro. Tama po ba? Ang gusto po natin ay matiyak natin na ang lahat ng mga member ng church ay siguradong ligtas. Tama ba? Yung mga tao na tinatawag natin na brother at sister ay sigurado na makakapunta sa langit. Tama po? So, maganda po sana kung lahat ng mga members ay matutulungan ng ating mga minister na matiyak yung kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng counseling. Pero, mahirap po yun kung isa-isahin lahat ng mga member. Tama po ba? Maraming oras yung gugugulin para ma-check ng isa-isa ng mga minister yung kaligtasan ng bawat member. Kaya nga po, mahalaga na masiyasat natin yung ating mga sarili. So marahil, ganito po yung kalagayan ni Apostol Pablo nung sinulat niya po itong sulat para sa mga church sa Corinto. So kaya, inutos po ng Biblia sa pamamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo, tayo mismo siyasatin at subukin natin ang ating mga sarili.
So mahalaga po yung paksa na pag-aaralan po natin ngayon. Kaya ipinapakiusap ko po na sana mag-focus po kayo. So yung pag-iisip po ninyo ay dito muna. Kasi may mga brother at sister, so mahirap po na masiyasat at subukin ang sarili kung lumilipad yung pag-iisip natin. Tama po ba? Kung ibang bagay yung iniisip natin, mapapalagpas natin yung pagkakataon para masiyasat po natin yung ating sarili. So madalas, nawawala sa sarili kapag lumulutang yung isip kapag nakahawak sa cellphone. Tama po ba? Pag tumunog yung cellphone, lumipad na yung focus, nawala na. Kaya pakiusap po, patayin muna natin yung mga cellphone, silent muna natin para wag po tayong madistract at makapag-focus po tayo sa ating topic. So magsimula po ako sa isang mahalagang tanong. Posible po ba na ang isang tao ay nasa church, pero hindi pa pala siya ligtas? Posible po o hindi? Posible. Isa pa. Posible po ba na ang isang tao, alam niya yung kaligtasan, pero hindi pa rin pala siya ligtas? Posible po o hindi? Posible rin po. So ito po ay napakadelikadong kalagayan para po sa isang tao na nasa church, nag-aakala na siya ay ligtas, at akala niya makakapunta siya sa langit, pero sa impyerno pala siya mapupunta. So akala niya ligtas na siya, pero ang totoo, hindi pa pala. So yung ganitong bagay ay medyo nakakagulat at nakakatakot. So meron palang ganun sa loob ng church. Paano kaya ito nangyayari? Yan po yung pag-aaralan po natin ngayon. So sa atin pong main verse, kaya po iniutos ng Biblia sa atin, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Ito po ay utos o suggestion? Ito po ay utos. At sa katunayan, ito pong sulat na ito ay isinulat para sa mga tao na nasa loob na ng church. Mga tao na may patotoo ng kaligtasan. Mga tao na siguro mayroon ng ministry sa church at mayroong mga mahalagang posisyon sa church. Ganun pa man, inutos po sa kanila ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit kaya? Ano kaya yung dahilan? Kasi, iba yung bunga ng kanilang pamumuhay kaysa doon sa patotoo na lumalabas sa kanilang bibig. Iba yung bunga ng pamumuhay kaysa sa patotoo. Hindi nagtutugma at walang ebidensya ng tunay na kaligtasan. Kaya po sinabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. So napakahalaga po na matiyak natin na ang pananampalataya na mayroon tayo ay tunay na pananampalataya. Yung nagmula sa banal na espiritu at naaayon po sa Biblia. Kasi, pwede na baka tayo ay nadaya lang ni Satanas sa pag-iisip na tayo ay ligtas na. Or baka, patuloy na dinadaya lang natin yung ating sarili sa pag-iisip at pag-aakala na tayo ay ligtas na, pero hindi pa naman pala. Ito pong mga members sa church ng Corinto, alam na po nila yung ebanghelyo, yung kaligtasan. Ipinangaral na sa kanila. Kaya ang alam nila, ligtas na sila. Pero sa pag-observe ni Apostol Pablo at sa mga nababalitaan niya tungkol dito sa mga member ng church sa Corinto, merong mali. Merong mali sa kanila. Kaya ang ipinagutos ni Apostol Pablo sa kanila, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay talagang nasa pananampalataya. Ibig sabihin po, yung pananampalataya ba na nasa inyo ay tunay? Ito ba ay nagmula sa banal na espiritu? Ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Dahil yung pagiging nasa pananampalataya
ay hindi lang po pagkakaroon ng patotoo, na ligtas ka. Kundi ito po yung tunay na pakikibahagi kay Kristo. Kung totoong bahagi tayo ng katawan ni Kristo, anong pakikibahagi ang mayroon tayo sa katawan ni Kristo, sa church? Ano yung mga katunayan? Ano yung mga ebidensya? Kasi posible po na may mga dumadalo sa church, minsan man or madalas, nakikinig sila ng mga aral ng ating church, sumasang-ayon sila kasi tama naman talaga yung itinuturo natin sa church. Posible na magkaroon sila ng mga ministry at mahalagang posisyon sa church, pero wala pala sila sa tamang pananampalataya. Kaya nga, si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng babala. Tingnan po natin sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7, verse 21. Mateo chapter 7, verse 21. Kung nakita na po, ay basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ng nag-aakala na sila ay ligtas ay makakapunta sa langit. Ngayon, yung church ba natin ay exempted dito? Hindi po, di ba? Kaya nga, yung ating senior pastor, si Reverend Ray, palagi siya nagbibigay ng babala. Hindi lahat sa atin ay talagang naligtas. Kaya nga, siyasatin natin yung ating mga sarili. Siguro, malaking porsyento lang sa ating church ay ligtas, pero hindi pa talaga ligtas lahat. Kaya, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kaya po napaka-seryoso nito pong bagay na ito na ipinag-uutos sa atin ng Biblia, na siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay talagang nasa pananampalataya. Ano po ba ibig sabihin ng siyasatin? Pagsisiyasat, pagsasaliksik, pagsusuri, pag-iimbestiga, questionin, tama po ba? So, suriin, siyasatin, questionin natin yung ating mga sarili. Ligtas ba talaga tayo? Ano ba yung spiritual na kalagayan ko ngayon? Bakit ganito yung spiritual na kalagayan ko? Kailan pa naging ganito yung spiritual na kalagayan ko? Paano naging ganito yung spiritual na kalagayan ko? Ngayon, kung meron tayong mga member na palaging occupied yung kanilang pag-iisip, nasa ibang mga bagay yung kanilang pag-iisip, mahirap na magawa po itong pagsisiyasat sa kanilang sarili. So kailangan, mag-focus po tayo. Alamin natin kung ano po yung mahalaga na kalagayan ng espiritu po natin. So, sana po ay huwag po kayong magpapadistract at makatulong po sana yung pag-aaralan po natin sa ating lahat, lalo na po sa mga may pagdududa sa kaligtasan, para po matiyak po ninyo yung inyong kaligtasan. So yung unang utos po sa atin ay siyasatin yung ating mga sarili. Okay, ligtas talaga ako, palagay ko. Palagay ko ay ligtas naman talaga ako. Yung pangalawang utos, yung sumunod po, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos siyasatin ang ating sarili, pagkatapos suriin ang ating sarili, ang next step, subukin natin ang ating mga sarili. Ngayon, para po masubok ang ating sarili, kailangan natin ng mga pamamaraan. Kailangan natin ng method. Paano natin susubukin yung ating sarili? So ito po ay magiging gaya ng pagsubok kung yung ginto ay tunay o hindi. So may mga paraan para malaman kung yung ginto ay tunay o hindi. Sino po may ginto? Wala. Mga poor tayo, no? Wala tayong ginto. Pero sa may mga may ginto na alahas,
o kahit anong ginto, testing nyo po sa bahay. Yung mga simpleng pamamaraan para testingin po yung ginto, kung ito ay tunay, isa po sa pinakamadali ay itapat ninyo sa magnet. Tama po ba? Yung tunay na ginto, magre-react ba siya sa magnet? Hindi po, di ba? Kapag nag-react sa magnet, tunay o hindi? Siyempre hindi, di ba? Yung tunay na ginto, hindi siya magre-react sa magnet. O ngayon, hindi siya nag-react sa magnet. Pero baka mamaya, aluminum pala. Kasi yung aluminum, hindi rin naman namamagnet. Tama po ba? Kaya isa pang test. Ilaglag ninyo sa tubig. Kapag mabilis siyang nalaglag sa ilalim, siya ay tunay na ginto. Pero kung lumutang, tunay ba ito o hindi? Hindi rin, di ba? Mamaya plastic pala. Kung mabagal siyang bumagsak sa ibaba, ibig sabihin, hindi rin siya tunay na ginto. Kaya nga, may mga paraan para subukin yung ginto kung ito ay tunay o hindi. Ganun din po sa ating pananampalataya. Pagdating po sa ating kaligtasan, ganun din. May mga pamamaraan para ito ay ating masubok. So yung pinakamahalaga na paraan para po ma-check natin kung yung ating pananampalataya ay tunay o hindi, yung kaligtasan natin ay tunay o hindi, ay kung tayo ba ay dumaan sa tunay na pagsisisi. Tunay na repentance. Tignan po natin sa Marcos chapter 1. Marcos chapter 1 sa verse 15. Marcos chapter 1 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito pong talata na ito ay napakahalaga kasi dito makikita po natin yung sequence kung papaano yung isang tao ay naliligtas. Sabi po dito, una, kayo'y magsisi. At pagkatapos, manampalataya sa Ebanghelyo. Ngayon, yung magsisi, yung original na salita po nito ay galing po sa salitang Griego. Ang salita po na yon ay metanoia. Ang ibig sabihin, change of mind, na magre-resulta sa change of direction. So pagbabago ng isip na magre-resulta sa pagbabago ng direksyon. Ngayon, may mga tao po na nalilito kung yung pagsisisi daw ba o yung change of mind, ito ba ay bumabagsak sa gawa o hindi? Kasi sabi nila, kung ito ay part natin at ito ay kailangan natin gawin, ibig sabihin ito ay bumabagsak sa gawa. Kaya marami po yung nalilito tungkol po dito, yung iba nalilito. Pero yung pagsisisi, hindi po ito bumabagsak sa gawa. Kasi ito po ay simpleng pagkaalam ng katotohanan at pagbabago ng isip base sa katotohanan na nalaman natin. Walang paggawa na involved. Ito po ay nangyayari sa ating pag-iisip. So para mas maintindihan po natin kung paano nangyayari yung repentance o change of mind, bigyan ko po kayo po ng simpleng halimbawa. So halimbawa po, sa ating church, may isang bagong naligtas na sister. Pero itong bagong sister na ito, hindi siya masyadong nagsasalita. Tapos, hindi rin siya palangiti. Kaya pag nakikita natin siya, hindi naman siya nagsasalita at hindi rin siya humingiti. Kaya, ano po yung iisipin natin tungkol po dito sa sister po na ito? Yung sister na ito ay masungit. Yung sister na ito ay suplada. Tama po ba? Kasi hindi siya nagsasalita at hindi siya palangiti. Pero nung nakasama natin sa fellowship, itong sister na ito, nalaman natin ay mabait pala siya. At medyo palabiro din. Tahimik lang pala siya talaga sa umpisa. Pero mabait pala siya at medyo palabiro.
Kaya, yung pag-iisip natin doon sa sister na akala natin siya ay suplada at masungit, magbabago. Tama po ba? Kasi, nakita natin at nalaman natin yung totoo tungkol sa kanya. So ngayon, nagbago na yung pag-iisip natin tungkol sa kanya. At naniniwala tayo na mabait pala talaga siya. At medyo pala biro pa. Kasi, nakita natin yung totoo. Na-experience natin yung totoong bagay tungkol sa kanya. So, walang gawa. Ito po ay simpleng pagkaalam ng katotohanan at pagbabago ng isip. At paniniwala doon sa katotohanan na nalaman mo. Ganun po yung repentance or change of mind. Kaya hindi po ito bumabagsak sa gawa. Ito po ay pagbabago ng pag-iisip. Ngayon, sa Bible po, makakakita tayo ng dalawang uri ng pagsisisi o repentance. Una ay yung pagsisisi ng isang makasalanan para sa pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. Gaya po ng sinasabi dito sa Marcos chapter 1, verse 15 at sa iba pa pong mga talata. Pangalawa, yung pagsisisi po ng isang taong ligtas na para naman sa pagkakaroon ng maayos na fellowship sa Panginoon. Para po sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Gaya naman po ng nasa unang Juan, chapter 1 at verse 9. So ito pong dalawang uri ng pagsisisi o repentance o change of mind, ito po ay nangyari na, yung una. Nangyari na ito sa atin at patuloy itong nangyayari sa atin pagkatapos ng kaligtasan. So yung una ay nangyari noong tayo ay naligtas. At yung pangalawa, patuloy na nangyayari sa ating Christian life. Kapag nababago yung pag-iisip natin tungkol sa mga katotohanan na natututunan po natin sa Biblia. Kaya itong dalawang uri ng repentance po na ito o pagbabago ng pag-iisip, ito po ay mahalaga na kasangkapan o tool para ma-check po natin yung ating mga sarili. Hindi po pwedeng magkaroon ng pangalawa na repentance, na pagbabago ng isip, kung hindi pa nangyayari yung una, kung hindi pa naman talaga naligtas. Kaya nga, kung tayo po ay naligtas na, so nangyari, ito pong dalawang uri ng pagsisisi na ito sa atin. Yung pagbabago ng isip para maligtas at patuloy na pagbabago ng isip sa mga katotohanan na natututunan po natin sa Biblia. So una, i-check po natin, nangyari ba talaga sa atin yung change of mind para maligtas? Para sa kaligtasan? Ngayon, paano natin malalaman kung dumaan na ba tayo sa tunay na pagsisisi? So malalaman po natin yan kung nagkaroon po tayo ng pagbabago ng pag-iisip tungkol sa una, kasalanan. Pangalawa, tungkol sa kalagayan natin bilang makasalanan. Pangatlo, tungkol sa pagiging matuwid ng Diyos. So nalaman mo na ba yung mga katotohanan tungkol sa mga bagay na ito? Kung nalaman mo na, nagbago ba yung pag-iisip mo? After mo malaman yung mga katotohanan na ito? Tungkol sa kasalanan, dati magaan natin itinuturing yung kasalanan. Pero nung nalaman natin yung katotohanan, mabigat pala yung consequence ng kasalanan. Ito pala ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. At dahil dito, may kahatulan. Kaya, okay ba ang gumawa ng kasalanan? Hindi po, di ba? Magbabago yung ating pag-iisip tungkol sa kasalanan. Pangalawa, tungkol sa ating sarili. Bilang mga makasalanan. Nalaman natin, tayo pala ay miserableng makasalanan. Dati akala natin tayo ay mabait. Pero nalaman natin, hindi pala. Hindi pala ako mabuti sa harapan ng Diyos. Makasalanan pala ako at mahatulan pala ako at may impyerno na naghihintay sa akin dahil sa aking mga kasalanan. Kung nalaman mo ang katotohanan na ito at hindi nagbago ang pag-iisip mo tungkol sa sarili mo, may problema. Pangatlo po, yung katotohanan tungkol sa Diyos. Yung pagbabago ng pag-iisip, pagkatapos nating malaman na ang Diyos pala ay matuwid. Ang Diyos pala ay hindi lang pag-ibig. Siya pala ay katwiran din. At humahatol siya sa kasalanan
nagpaparusa siya sa impyerno. So kung malaman po natin yung lahat ng mga katotohanan na ito, natural, mabubuo po sa ating isip, kailangan kong maligtas. Kailangan ko palang maligtas. Hindi pwede na mapunta ako sa impyerno. Hindi pwede na mahatulan ako ng Diyos at mapunta sa impyerno. Kaya, yung pagkakaroon ng kaligtasan, ito po yung magiging pinakamahalagang bagay para sa atin. Kung hindi pa tayo naliligtas. Kaya yung iba pang mga bagay ay hindi na magiging mahalaga sa atin. Kung mapupunta naman tayo sa impyerno. Tama po ba? Yung pagkakaroon ng kaligtasan, ito po yung mimitiin natin. Kaya nga, magkakaroon po ng pagbabago ng pag-iisip. Magkakaroon ng pagbabago ng direction papunta sa paghahanap ng kaligtasan. Na dati, wala naman tayong pakialam. So yung problema, may mga tao po na sa simula pa lang, ayaw na nilang magsisi. Ayaw na po nilang magbago kaagad ng kanilang pag-iisip. Hayagan po nilang sinasabi na, sige lang, darating din tayo dyan. Sa ngayon, hindi ko pa kayang iwan yung mga bisyo ko. Tama po ba? Tsaka na lang pag may time. Sa ngayon, wala pa akong time. May mga na-encounter po ba kayong ganito? Meron po ano? O meron dito sila mismo yung ganito? Huwag naman sana. So, meron po tayong mga ine-evangelize na ganito. Sa ganitong mga tao, madali pong makita kung ano yung problema. Kasi sa simula pa lang, honest na sila. Ayaw nilang maligtas. Ayaw nilang magbago ng kanilang pag-iisip. Ayaw nilang iwanan yung dating pamumuhay at yung kasalanan na ginagawa nila. Ngayon, ito po yung mas mahirap na bagay. Ito po yung mas mahirap na kalagayan. May mga tao, gusto nilang maligtas. Gusto nilang makarating sa langit. Pero, ayaw nilang iwanan yung kasalanan. Ayaw nilang magbago ng kanilang pag-iisip. Kaya, ang mangyayari, nang walang tamang pagsisisi, walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pagbabago ng pag-iisip, malalaman nila yung ebanghelyo. Alam nila, yung walang hanggang katubusan. Kaya po nilang sabihin sa atin ng detalyado yung tungkol sa kaligtasan. Tinubos na ng Panginoong Hesus lahat ng mga kasalanan ko sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, past, present, and future. Lahat ng kasalanan ay napatawad na. Kaya nila itong sabihin sa atin. At ngayon, marahil, yung iba sa ganitong mga tao ay kasama natin sa church. Pero, nagpapatuloy po sa kasalanan. Hindi nagbago yung kanilang pag-iisip. Nagpapatuloy sa mga makamundong pamumuhay. Sa dating pamumuhay pa rin. Ginawa nilang lisensya yung kaligtasan para makagawa at makapagpatuloy sa kasalanan. Ngayon, ayon po sa Biblia, anong klaseng pananampalataya yung ganito? Kung ganito yung pananampalataya ng isang tao. Tingnan po natin sa 1 Korinto, chapter 15. 1 Korinto, chapter 15, verses 1 hanggang 2. Unang Korinto, chapter 15, verses 1 hanggang 2. Basahin po natin. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ngayon, mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sabi po dito, sa pamamagitan ng ebanghelyo, kayo ay ligtas, kung kayo ay tunay na sumasampalataya. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Pagsampalataya na walang
kabuluhan. May ganun palang uri ng pananampalataya. So may mga tao na sumasampalataya ng walang kabuluhan. Paano ito nangyayari? Ito po yung mga tao na nasa church, gustong maligtas, may patutuon ng kaligtasan, pero hindi nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Hindi nagkaroon ng pagbabago ng pag-iisip tungkol sa kasalanan. Itinuturing pa rin nila na magaang bagay ang kasalanan at nagpapatuloy po sa kasalanan. Gustong maligtas, pero gusto rin magpatuloy sa kasalanan. Pwede po ba yon? Pwede? Hindi po, di ba? Kapag ganito ang kalagayan ng isang tao, sabi po ng Biblia, siya ay sumasampalataya ng walang kabuluhan. Yung pananampalataya niya ay walang kabuluhan. Ligtas siya o hindi? Hindi po. Hindi po siya ligtas. Ngayon, sabi ng Bible, subukin ninyo ang inyong mga sarili. I-evaluate natin ang ating mga sarili. Ganito ba yung kalagayan ng pananampalataya ko? Ligtas ako pero gusto ko pa rin gumawa ng kasalanan? Related po yung memory verse kanina. Yung una, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sa dyablo. Ligtas siya? Hindi po. So kung ganito yung kalagayan natin, bilang member ng church, ay delikado po yan. So alam niyo po ba kung bakit yung mga tao lang, yung mayroong pagkakataon para makapunta sa langit, at yung mga demonyo ay wala? Una, dahil si Jesus ay namatay para sa atin, hindi para sa kanila. Pangalawa, dahil po tao lang ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon para magsisi at manumbalik sa Diyos. Yung mga demonyo, wala po silang pagkakataon para magsisi at manumbalik sa Diyos. Hindi sila binigyan po ng pagkakataon ng Diyos para po sa pagsisisi. Kaya nga, yung mga demonyo, kahit na kilala nila yung nag-iisang tunay na Diyos, kilala nila si Jesus, alam nila yung kaligtasan at walang hanggang katubusan, pwede ba silang makapunta sa langit? Hindi po, di ba? Kasi, hindi po sila binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa tunay na pagsisisi. Kaya, isa po sa mga strategy ni Satanas, para yung tao ay huwag maligtas, ano po? Pigilan ang mga tao para makarating sa tunay na pagsisisi. Kaya, yung isang tao, kahit malaman niya yung tunay na ebanghelyo, malaman niya na mayroong nag-iisang Diyos na tunay, makilala niya si Jesus, pero hindi naman nakarating sa tunay na pagsisisi, ano po mangyayari sa kanya? Magiging katulad siya ng dyablo. Tama po ba? Kilala ang Diyos, kilala si Jesus, alam yung ebanghelyo, pero hindi makakapunta sa langit. Bakit? Hindi dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para magsisi, gaya ng demonyo. Yung dahilan, kasi siya mismo tumanggi sa pagsisisi. Tumanggi na magbago yung kanyang pag-iisip. Kaya sa huli, ano mangyayari sa kanya? Kasama ng dyablo, mapupunta sila sa impyerno. Kaya yung unang test, yung unang pagsubok sa ating sarili, dumaan ba tayo sa tunay na pagsisisi para sa kaligtasan? Nagkaroon ba ng pagbabago ng pag-iisip tungkol sa kasalanan, sa ating sarili bilang mga makasalanan, at tungkol sa Diyos na matuwid? Nakapasa ba sa test? So nangyari ba ito sa atin? Kayo po yung nakakaalam. Tama po ba? So sunod po, na paraan para subukin ang ating sarili, ano yung mga ebidensya na tayo ay ligtas na nga? Balik po tayo sa ating main verse, sa 2 Korinto chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Basahin po natin ulit. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili.
Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Kung tayo po ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi at nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo, tayo ay ligtas na. At ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin na. Ngayon, paano natin mapapatunayan na nasa atin na nga si Kristo? At tayo ay talagang ligtas na. Dito po mangyayari yung pangalawang pagbabago ng pag-iisip. Yung pangalawang repentance. Mula sa pagkakaroon ng pag-iisip ng isang makasalanan, mula sa pagkakaroon ng makasanlibutan na pag-iisip, tungo sa pagkakaroon ng pag-iisip ni Kristo. Pag-iisip ng isang anak ng Diyos. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 2, verse 16. 1 Corinto chapter 2, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya? Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. So dito po, mahalaga yung last part. Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Paano napunta yung pag-iisip ni Kristo sa atin? Dahil tayo po ay ligtas na at ang banal na Espiritu ay nasa atin na, at nananatili po sa atin, mag-uumpisa na mabuo ang pag-iisip ni Kristo sa atin. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng nasa atin ang pag-iisip ni Kristo? Ganito po, kung nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, mag-iisip tayo na parang si Kristo. Tama po ba? Kaya, kung sino ang mahal ni Kristo, mahal din natin. Tama po? Kung ano ang mahalaga kay Jesus, yun din ang magiging mahalaga para sa atin. Tama? Kung ano yung gusto ni Jesus, yun din yung magiging gusto natin. Kung ano yung nagpapasaya sa Panginoong Jesus, yun din yung magpapasaya sa atin. At kung ano yung ayaw ni Jesus, ayaw rin natin. Kung ano yung nakakapagpalungkot kay Jesus, nakakapagpalungkot din sa atin. Bakit? Kasi nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya, yung pangalawang paraan po para subukin ang ating sarili ay simple lang. Ang pag-iisip ba ni Kristo ay nasa atin na rin? Kung tayo naligtas na, unti-unti nabubuo po yung pag-iisip na ito sa atin, yung pag-iisip ni Kristo. So yung paraan kung paano tayo ay mag-isip, nung hindi pa tayo naliligtas, pareho pa rin ba? Ngayon, mula nang tayo ay naligtas o nag-iba na? Pareho pa rin o iba na? Iba na. So kayo po ang makakapagsabi. So paano na tayo mag-isip ngayon? Gaya pa rin ba ng mga taong hindi ligtas? O gaya na ng isang anak ng Diyos? Gaya na ng isang taong naligtas? Kayo po yung nakakaalam. Paano na tayo mag-decide ngayon? Paano tayo magpasya? Nakatuon pa rin ba sa mga makasanlibutang bagay? O nakatuon na sa kung ano yung kalooban ng Diyos. At yung pinakasimple po, ano yung nagpapasaya sa atin mula nang tayo po ay naligtas. Yung mga nakasanayan at nakagawian nating kasalanan sa dating pamumuhay, nakakapagpasaya pa rin ba sa atin? O yung paggawa na ng kalooban ng Diyos, yung paggawa sa ikasasaya ng Diyos, yun yung nagpapasaya sa atin. So kayo po yung nakakaalam. Tingnan po natin sa 2 Corinto chapter 5, verse 17. 2 Corinto chapter 5, verse 17. Basahin po natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat
ay naging bago. Paano nagiging bagong nilalang ang mga na kay Kristo? Paano kaya? Mangyayari po ito sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Kung ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin, tayo ay magiging bagong nilalang kay Kristo. Yung Holy Spirit, yung Banal na Espiritu po ang tutulong sa atin para mabuo yung pag-iisip kay Kristo. Sa ganung paraan, tayo po ay magiging bagong nilalang. Yung bagong pag-iisip ay magreresulta ng bagong buhay. Yung bagong pag-iisip ay magreresulta ng bagong pag-uugali. Kaya nga, sabi po dito, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya nga, siyasatin natin ng ating mga sarili, kung ang dating pag-iisip pa rin ang nasa atin, yung pag-iisip ng isang makasalanan at hindi ng anak ng Diyos, dahil wala pa pala yung Holy Spirit sa atin, posible ba maging bagong nilalang? Kung wala yung Holy Spirit, imposible na tayo ay maging bagong nilalang. Imposible po yun. Kaya ganun po kahalaga yung repentance or pagbabago ng pag-iisip. Kung wala ito, bukod sa magiging walang pagbabago, ay imposible rin ang pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. Dahil wala yung Holy Spirit, wala yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Tignan din po natin sa Roma chapter 8, sa verse 9. Roma chapter 8, verse 9. Basahin po natin, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kung wala ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo ay wala sa atin, sabi po dito, kayo ay hindi kay Kristo. Kung ikaw ay hindi kay Kristo, kanino ka? Kanino ka pala? Wala nang iba, kundi sa Diablo, kay Satanas. So, hindi po natin makikita yung Holy Spirit sa isang tao. Tama po ba? Imposible na makita natin yung banal na Espiritu sa isang tao. At hindi rin natin makikita kung ano ang nilalaman ng pag-iisip ng isang tao. Tama po ba? Kaya nga, ang utos ng Biblia sa atin, siyasatin natin ang ating mga sarili, hindi yung iba. Subukin natin ang ating mga sarili. Kasi tayo mismo, tayo lang yung nakakaalam kung ano yung iniisip natin. Kung ano yung nilalaman ng pag-iisip natin. Kung meron bang pagbabago sa pag-iisip natin o wala pa rin hanggang sa ngayon. So ganun pa man, kahit na hindi po natin nakikita yung pag-iisip ng isang tao at hindi po natin nakikita yung Holy Spirit sa kanya, meron pa rin pong mga visible na ebidensya na pwede po nating makita kung ang isang tao ay talagang ligtas o hindi. Sa pamamagitan po ng mga bunga. Ano yung bunga ng pamumuhay ng isang tao? Tingnan po natin sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7, verse 16. Mateo chapter 7, verse 16 hanggang 20. Basahin po ng mga brother ang mga even, mga add po sa sister. At sa verse 20, sabay-sabay po tayo. Verse 16, mga brother, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan, mga sister? Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga.
Yung pangatlong paraan para subukin po yung ating mga sarili ay hanapin po natin yung mga bunga na nasa atin. Ano kaya yung mga bunga na makikita natin sa ating buhay? Nung tayo po ay hindi pa ligtas, imposible na magkaroon tayo ng mabuting bunga sa harapan ng Diyos. Kasi tayo ay masasamang puno. Pero nung tayo po ay naligtas na, nung tayo ay naging mabuting puno na, bilang mabuting puno, tayo po ay magkakabunga na ng mabuting bunga. Ngayon, ano po yung mga mabubuting bunga na ito na kailangan nating mahanap at ma-check? Unang-una po sa lahat, so marami pong mga bunga na pwede tayong makita kung tayo po ay talagang naligtas. Pero hindi po natin pag-uusapan lahat kasi konti lang po yung oras. So unang bunga na gusto ko po na i-share po sa inyo ay pagkakaroon ng pag-ibig kay Kristo. Pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos. Kung talagang naunawaan mo yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos, na siya, bagamat Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito para sa iyo. Nagdanak ng kanyang banal na dugo, nagpasan ng lahat ng kaparusahan na para sana sa iyo. At namatay dahil sa kaparusahan na dapat sana ay ikaw ang tatanggap. Kung naintindihan mo ito, natural na mayroon tayong pagpapasalamat at mamalayin natin pabalik ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Mali? Tama po, di ba? Kaya yung una na bunga na hanapin po natin sa ating sarili, nagkaroon ba tayo ng pagmamahal kay Kristo, kay Jesus? Tignan po natin sa unang Juan, chapter 4, verse 19. Unang Juan, chapter 4, verse 19. Unang Juan 4, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Sa English, mas malinaw po kasi sabi dito sa English, we love Him because He first loved us. Minamahal natin siya dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya yung unang bunga na dapat natin i-check sa ating mga sarili, minamahal na ba natin ang Diyos ngayon? So minamahal natin ang Diyos kasi nalaman natin, siya yung unang nagmahal sa atin. Kahit noong tayo ay hindi karapat-dapat mahalin dahil sa ating mga kasalanan. Dahil po sa pag-ibig na ito, gusto nating suklian. Gusto nating gumanti sa malaking pag-ibig na natanggap natin mula sa Panginoon. Tignan natin po sa mga awit 116, verse 12. Mga awit, 116, verse 12. Basahin po natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ito po ay patotoo ng isang taong tunay na naligtas. Paano natin masusuklian yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano kaya? Paano natin masusuklian? Unang-una, magkakaroon tayo ng pag-iisip na sumunod. Sumunod sa salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng pag-iisip para magsakripisyo at magawa yung kalooban ng Diyos. Magkakaroon tayo ng pag-iisip at ng puso para mapasaya yung Panginoon. Tama po ba? Ngayon, i-check natin yung sarili natin, may ganito ba tayong puso? May ganito ba tayong pag-iisip na nagmamahal sa Diyos? Na gustong suklian yung pag-ibig niya? Na gustong sumunod? Gustong magsakripisyo? At gustong mapasaya yung Panginoon? I-check po natin yung ating mga sarili. Sa kabilang banda, kung pagkatapos nating malaman
Pagkatapos mong malaman na mahal ka pala ng Diyos, iniligtas ka niya, kinuha niya yung lahat ng kaparusahan na para sana sa iyo, pero yung kapalit ay wala kang naging pagmamahal sa Diyos. Wala kang pakialam sa Kanya. Wala kang naging pag-iisip na sumunod. Wala kang naging pag-iisip na magsakripisyo o suklian yung kaligtasan, yung pag-ibig na napakinggan mo. Yan po ay isang malaking red flag. Malamang, hindi mo pa talaga natanggap yung kaligtasan na napakinggan mo. Napakinggan mo lang, pero hindi pa talaga napasa iyo. Kung ganon, hindi ka pa talaga ligtas. Kung wala kang pag-ibig sa Diyos, sabi ng Biblia, hindi ka ligtas. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 16, verse 22. 1 Corinto chapter 16, verse 22. Unang Korinto 16, verse 22, basahin po natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranatha. Kung ang isang tao ay hindi umiibig sa Panginoon, malamang ay hindi talaga siya ligtas. Tama po ba? At ano po yung mangyayari sa isang tao na hindi umiibig sa Panginoon at hindi pa naliligtas? Sabi po dito, sumpain siya. Sa makatuwid, mapupunta siya sa impyerno. Hindi siya talaga ligtas. Ngayon, subukin natin ang ating mga sarili. May pag-ibig ba ako sa Diyos? May isip at puso ba ako na magsukli, sumunod, magsakripisyo, para mapasaya yung Panginoon? Subukin natin ang ating mga sarili. I-check natin. Kayo po yung makakaalam. Pangalawang bunga na gusto ko po na i-check po natin ay yung pagsisikap para sa pananampalataya. Pagsisikap para po sa sariling Christian life. Tignan po natin sa 2 Pedro chapter 1. 2 Pedro chapter 1 verse 5 hanggang 9. Ikalawang Pedro chapter 1, 5 hanggang 9. Okay, mga brother, basahin po natin yung add. At mga sister, basahin po ninyo yung even. At sa verse 9, sabay-sabay po tayo. Mga brother, basahin po natin verse 5, 3, 2, 1. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil. Ay, sorry po. Verse 6 pala, mga sister. 3, 2, 1. Mga brother, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. So sabi po dito, kung tayo ay tunay na naligtas, yung isa pang bunga ay mayroong pagsisikap para sa pananampalataya. Magsisikap tayo para matustusan ang pananampalatayang ito na nasa atin, ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, pagiging makadiyos, pagmamahal sa kapatid, at pag-ibig. Kung tayo po ay tunay na naligtas, sabi po dito, mayroon tayo ng mga bagay na ito. Kung yung isang tao ay naligtas, magsisikap siya tustusan yung kanyang Christian life ng mga kinakailangan, yung mga essential para po sa Christian life. Pero kung yung isang tao ay wala,
ng mga bagay po na ito at wala siyang pakialam sa sarili niyang Christian life, mahiwalay sa church o tumigil sa pag-aabide, bahala na dyan. Sabi po dito sa verse 9, siya ay bulag. Bulag pa rin. Nasa malapit lang ang nakikita. Ibig sabihin, material na bagay lang, mga makamundong bagay lang yung nakikita. Hindi niya nakikita yung mga spiritual na bagay, yung mga makalangit na bagay. At yung panghuli, sabi po, nakalimutan niya na siya ay nilinis na sa lahat ng mga dating kasalanan. Posible ba makalimutan yung kaligtasan? Makalimutan na nilinis na yung lahat ng mga kasalanan? Posible? Kung ikaw ay naligtas, imposible. Tama po ba? Pero kung hindi ka ligtas, posible. Nakalimutan mo yung kaligtasan. Ligtas siya o hindi? Hindi po, di ba? Nakalimutan niya eh. Tsaka itong mga bagay na ito, yung pagsisikap para sa pananampalataya ay wala sa kanya. So, hindi pa talaga siya naliligtas. Ngayon, subukin natin yung ating mga sarili. Nagsisikap ba tayo na matustusan yung Christian life natin? Nagsisikap ba tayo na makuha yung mga mabubuting bagay para sa Christian life natin? Magkaroon ng marami pang kaalaman para mapalapit kay Jesus? May pagpipigil ba? May pagtitiis ba? May mga struggle ba mula sa kasalanan? May pagiging sensitive ba tungkol sa kasalanan? O sige lang at mag-enjoy lang sa kasalanan? May pag-ibig ba sa Diyos? May pag-ibig ba sa mga kapatid? O bahala na kayo dyan. Kayo-kayo na lang. Basta ako, labas ako dyan. Subukin natin ang ating mga sarili. Kung wala sa inyo ang mga bagay na ito, yan po ay red flag. Delikado. Subukin natin ang ating mga sarili. Balik po tayo sa ating main verse, 2 Korinto chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto chapter 13, verse 5. Basahin po natin ulit. Sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. So ito po yung babala. Yung panghuli, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Inisip ko, ano kayang pagsubok ito? Na kung tayo ay nabigo pala dito, wala sa atin si Kristo. So kung nakapasa ka sa pagsubok, nagkaroon ka ng tunay na pagsisisi. Nagkaroon ka ng tamang pananampalataya sa Ebanghelyo. At si Kristo ay nasa iyo na. Kung ganon, ligtas ka. Nakapasa ka sa pagsubok. Pero kung nabigo ka sa pagsubok, si Kristo ay wala sa iyo. Yung mabigo sa pagsubok, ito po yung mabigo na magkaroon ng tunay na pagsisisi. Ito po yung mabigo na magkaroon ng pagbabago, ng pag-iisip. Sa kabila, o pagkatapos ng mga pagkakataon na marinig at malaman yung katotohanan. Ito po, yung mabigo sa pagsubok ay yung pagtanggi na magsisi. Pagtanggi sa katotohanan na nalaman natin at pananatili sa dating pag-iisip. Pananatili sa dating buhay. Pananatili sa kasalanan. Pagiging matigas ng puso. Tingnan po natin sa Roma chapter 2, verse 4. Roma chapter 2, verse 4. Roma chapter 2, verse 4. Basahin po natin. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Habang tayo po ay nabubuhay at mayroong pang-unawa, sabi po dito, patuloy tayong ginagawa ng kabutihan ng Diyos. Patuloy siyang nagtitiis, patuloy siyang nagtsatsaga
hanggang sa tayo ay makarating sa tunay na pagsisisi at magkaroon po ng kaligtasan. Ganon din naman, kung tayo ay talagang naligtas na at tayo po ay nagkamali, nahulog tayo sa kasalanan, yung pagdidisiplina ng Diyos at yung palo ng Diyos, ito po ay kabutihan ng Diyos para po sa atin, para tayo ay dumating sa pagsisisi. Ito po yung maunawaan natin at magbago yung pag-iisip natin tungkol sa mga mali na naisip at nagawa natin. Na mali pala yun. Hindi pala dapat ganon. Ngayon, yung mga pagkakataon na ito, para po magsisi at magbago ng pag-iisip, ito po ay mauubos. Hindi po ito unlimited. Kaya nga, ano yung kailangan nating gawin kung dumating yung pagkakataon na ito? Na tayo po ay binigyan ng pagkakataon para magsisi. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 3, verse 15. Hebreo chapter 3, verse 15. Okay, kung nahanap na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa paghihimagsik. Sa mga newcomer po, sa mga baguhan, yung mga bagong dumalo po sa ating church, pagkatapos ng mga Bible seminar na nakalipas, marahil, ito po yung unang pagkakataon para masuri kung yung inyong mga pananampalataya ay totoo. So, kung hindi pa tayo sigurado sa kaligtasan, ito po ay pagkakataon para masiyasat kung talagang nagkaroon tayo ng pagbabago ng pag-iisip. Sa mga datihan naman po, na maaring tagilid pa at hindi pa sure sa kaligtasan, maari na maraming ulit po na kayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para matiyak ninyo yung kaligtasan. Kaya sabi po dito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, binigyan kayo ng pagkakataon para magsisi at magbago ng pag-iisip. Sabi po, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ito ay paghihimagsik sa Diyos. Ito po ay pagre-rebelde sa Diyos. Balik po tayo sa ating main verse. Basahin po natin sa huling pagkakataon. Second Corinthians chapter 13, verse 5. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Kaya ngayon po, yung pinaka-bottom line ay siyasatin natin at subukin natin ang ating mga sarili kung nasa atin nga ba talaga si Kristo. Kung ang sagot nyo ay oo, meron bang pagbabago ng pag-iisip? Yung pag-iisip ni Kristo ay nasa atin na ba? Kung oo pa rin, so maraming salamat po kung kayo ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Kung hindi pa naman, binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Diyos para matiyak po yung kaligtasan. Kaya ngayon po ay napag-aralan po natin kung papaano sisiyasatin at susubukin ang ating mga sarili. Kaya yung tanong, nakapasa po ba sa pagsubok o hindi? So kayo po yung nakakaalam. Ngayon po ay paparating na yung ating 2026 summer retreat. Sa mga nakapasa sa pagsubok at siguradong naligtas, ito pong retreat na ito ay pagkakataon para suklian yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagkakataon po ito para sumunod, magsakripisyo at magbigay po ng kasiyahan sa Panginoon. Kung talagang naligtas kayo. Tama po ba? Pero sa mga wala pang katiyakan at palagay ninyo, nabigo kayo sa pagsubok, ito pong summer retreat na ito
ay isa pang pagkakataon para magkaroon po kayo ng tunay na pagsisisi at magkaroon kayo ng tunay na kaligtasan. Kaya nga, huwag po ninyong palalagpasin. Huwag po ninyong papagmatigasin ang inyong puso gaya ng sa paghihimagsik. So sa mga sigurado sa kaligtasan, huwag ninyong palagpasin yung pagkakataon na masuklian natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya po, hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral. Sana po ay nakatulong po yung ating pinag-aralan sa pagsisiyasat at pagsubok sa ating sarili. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas po ninyo sa amin mula po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Salamat po Panginoon dahil pinaunawa po ninyo ng malinaw sa amin paano po kami ay magkakaroon ng tunay na pagsisisi upang kami ay sumampalataya ng totoo sa inyo pong ebanghelyo. Ngayon po Panginoon ay napag-aralan po namin paano po namin sisiyasatin at susubukin ang aming mga sarili. Nawa Panginoon ay nakatulong po ang mga aral po na ito sa mga brother at mga sister para ma-check po nila yung kanilang kaligtasan nang sa ganun ay huwag po silang maging bigo sa pagsubok kapag kami po ay humarap na sa inyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming paparating na summer retreat. Nawa, Panginoon, lahat po ng mga naligtas ng mga brother at sister ay magkaisa at samantalahin ang pagkakataon po na ito para masuklian, makasunod po sa inyo, makapagsakripisyo at magbigay po ng kasiyahan para po sa inyong Panginoon. At sa mga hindi pa po naliligtas ay panibagong pagkakataon para sila po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Lahat po ng mga bagay po na ito ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo pong makapangyarihang kamay. Dalangin po din po namin, Panginoon, lahat po ng mga minister na pumunta po sa iba't ibang mga churches para ibahagi po ang salita ng Diyos. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, kina Pastor Park Dongwan at kay Evangelist JDL sa kanila pong pagbalik dito po sa Castilleos Church. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na sa amin ay nagligtas. Amen. Salamat po.